Dahil po sa tumaas talaga yung presyo ng kamatis ngayon, heto at masasabi nating swerte itong pamilya na ito dahil ngayon nag-harvest sila ng mga 500 kilos na kamatis. Dahil po yung kuha dito sa amin ay 100 pesos per kilo hanggang sa 120 pesos per kilo. At saka ano na yun, wholesale na yun dito sa aming baryo. So talagang nakaswerte, nakachamba dahil naman sa tiyaga, determinasyon at sipag na rin. At nakapag-harvest sila ngayon ng ganito kadaming kamatis at talagang nakachamba talaga sa presyo na sobrang mahal. Ikalimang beses na nila to na pag-harvest. Tapos sabi nila parang ngayon yung time na talagang dadami yung harvest nila. Susumahin natin sa pinakamababang kuha dito na 100 pesos per kilo ay nasa 50,000 sa kada sa bawat harvest nila, di ba? Nung nakaraan naka-harvest sila ng mga 400 kilos. So times natin sa 100 pesos, so 40,000. Nung nakaraang araw lang 'yon. So ngayon ay nasa 500 kilos naman yung harvest nila. Sa ubali 50,000. Yan na yun, 50,000 yung income nila sa ngayong araw. Pero ayun nga, kwento ng may-ari nito ay hindi naman biro yung pinagdaanan nila bago maka-harvest ng ganito ka dami na kamatis dahil nung nakaraan, nung unang tanim nila ay talagang nasira talaga ng bagyo. Tapos ito, muntik na lang masira din ng bagyo. Buti na lang nakasurvive pa ito. Ilang beses din na failure yung mga tanim nila nung una at nalugi sila doon. At saka ito, nagtry lang talaga na nagtry. Tapos ito, nagbunga na. Ayan, hindi natin alam kung hanggang kailan tong presyo ng kamatis na mataas, pero para sa mga magsasaka, para katulad namin na nagtatanim ng kamatis ay okay na okay, pero sa mga mamimili masasabi nating talaga sakit sa bulsa talaga yung presyo ng kamatis. Dito makikita nyo sa mga sa drone shots na ang daming ding kamatis dito. So, talagang ito yung pinaka maraming may harvest ngayon dito sa aming lugar. Dito po sa Sitio Apong, Barangay Cabladan, Sibalo, Mantique. So ayun guys, estudyante namin si Andrew, grade 6. Yan, batak na batak. So sako na kamatis yung dala niya. Dadalhin to sa karusa guys. Yan si Andrew, ang lakas ni Andrew. Ano? Grade 6 pa lang si Andrew. Nasa kalahati na yung harvest nila. Ayun. Lakas ni Andrew ah. Hindi kasi makapasok yung karosa dito kaya ayun, ibay ni Andrew. Pasan na pasan papunta dun sa karosa. Ayun. Ayan. Pupunuin yan guys, tapos dadali na, ikakarga na dito sa karusa, tapos dalhin dun sa taas. So ayan po, siguro kung dito na tamaan din ng bagyo, na napuruhan ng bagyo, ay hindi lang po ganito yung bunga na ibibigay nitong kamatisan nila. Ayan. Dahil ba naman sa ilang linggo yun na bagyo, buti na lang itong lugar na ito guys ay hindi masyadong natamaan ng habagat. Dito sa aming lugar ay marami din ang sumubok nung time na yon, mga kasabayan na ito. Pero marami din yung failure kasi, kaya itong lugar lang na ito, sila lang yung medyo napaparami yung harvest ngayon. Kung itong may-ari ng kamatisan na ito guys ay nakabawi mula sa pagkalugi nila nung una nilang tanim, may iba naman dito sa aming lugar na talagang nalugi talaga ng masyado dahil nga ilang try nila dati na sa pagtanim, mga sabayan nito ay talagang nasira talaga. Mga unang try nila, pangalawang, tapos pangatlong try talagang wala, na lahat na failure. Kaya lang din, sabi nga nila, patsamba-tsamba lang din yung pagtatanim ng kamatis dito. Kung para sa'yo talaga ay ibibigay ng Panginoon sa'yo yan.
Sa inyong lugar, magkano ba yung presyo ng kamatis dyan?